2 Corinthians ay naisulat ni Apostol Pablo 3 taon matapos magkaroon ng Corinthian Church. 3 years after. Sa makikita nyo sa 1 and 2 Corinthians, mayroong church division, maraming losses among believers, ang daming problema in spite ng abundance ng revelation na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya sinuluhatan sila ni Pablo para sila'y palakasin. At ito nga, na 1 Corinthians 15:58 na tema sa 14th anniversary ngayon, ang sulat ni Pablo. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay. Bago po yun, ang verse 57, mahalaga rin. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. At yan ay therefore, itong salitang therefore ay kinokonek doon sa verse 57. Salamat Lord sa iyong salita. Alam namin na sa 14th anniversary, isang himala kung paano kami ay tinawag mo for the last 48 years at halos 100 churches na ang tinayo mo sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, and overseas. Ikaw po ang patuloy na magpuno at magdagdag ng kapulang pananampalataya sa bawat isa. Sa pangalan mo po naming Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Maupo. Early morning this coming Saturday. Ako naman po ay pabiyahe na Christ is coming to Malindi. November 30 naman ay nasa Christ is coming anniversary ako ng San Nicolas, Pangasinan. At kung merong panahon, ay bibisita kami ni Coach Captain Tom sa Barangay Mibesiya. Doon kala Sister Glory kung may time. 1 hour lang naman doon. Kaya po, December 7 ay nasa Palawan naman kami at kasama ko yung ibang Miss League. December 21 ay nasa Christ is Coming Church Anniversary, Manawag, Pangasinan naman tayo. So magkikita lang tayo December 14. Isang Sunday. So yun po. Panalangin nyo ang traveling mercy ng ating Panginoon na wag ako magiging makakalimutin. Lift it up. Stand up. Sabi po, thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Kung sa ating sarili lang, hindi po tayo magtatagumpay. Ang Christ is Coming churches ay inuulan ng iba't ibang pagsubok. Subalit, itong nakarating tayo ng 48 ay isang malaking patotoo. Alam nyo ba, may mga churches na nagdi-dissolve. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. In the 1980s, may isang fellowship sa Allen Mall Ballroom. Ballroom air condition. Pagpasok mo, lalagyan ka ng Golden Dove. Yung fellowship na yun ay na-dissolve. Kahit na air condition, magaling yung nagsasalita, may mga kwante, subalit, nadi-dissolve pala ang gawain.
pag kumbaga ba hindi labas ng mga pagsubok. Ano po ang sikreto para tayo ay nabikikita o matatag o lipita? Tatlong bagay lang. Sa gabing ito ay ating alalahanin o una ay dapat pagyamanin natin ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Galatia 1:11 ay sinasabi po ni Apostol Pablo, sinasabi niya na ang nagtuturo sa kanya ay hindi tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Galatia 1:11. Alam niyo po, bago kami magpunta ng Canada, dumalo kami ng Crisis Kami 35th anniversary sa Cairo, Egypt. Last day namin doon, may pinatayo ang Lord na babae. Pagpatay ng babae, pinag-pray, sinabi ng Lord yung kanyang sakit. Nagtaka sila kung paano nalalaman ng isang tao ang sakit na ngayon lang sila nagkita. Ribawa, may sakit sa ulo. Nagsakay sa iba, bawal isa nagtayuan, 13. Ngayon lang nakita na ginagamit ng Lord kung sino yun. May sakit sa ulo, may sakit sa bato, mayroong sa paa. Specific na sinasabi, hindi yung general. Sabi ni Pastor Edgar, after 35 years, ngayon lang ito nangyari sa Crisis Kami Egypt. Sino nagre-reveal? Yung banal na Espiritu. Hindi ko po tinataas sa Iglesia Crisis Coming. Lumuibot po kayo ng mga mega churches dito at yung preacher o kung sino man may ituturo at sasabihin, ikaw ay merong breast cancer. Walang ganun. Nasasabihin sa iyo specific. Meron nagpapahayag na nagsasabi, pinihimo kayo ng Lord at pinapagaling kayo. Kung hindi yung sasabihin sa iyo mismo ang particular na karamdaman. Naulit-uli yun. Nung nasa Canada kami, habang nagtutulong yung mga elders, may ginawag ang Lord na isang babae na ngayon lang niya nakita, na hindi kilala. At sinabi, meron ka dito na maitim hanggang sa ulo yung ganon. Nung nasa Toronto ako, kinausap ko ang mga mahal niya sa buhay, ang pastor niya doon. Very secretive ang babae. Walang sinasabi sa kapatiran, walang sinasabi sa pastor, walang sinasabi sa nanay. But at that very instant, sinabi ng Lord kung ano ang kanyang karamdaman. Alam niyo, kung minsan ako'y nangingilabot, sabi ko sana kasama ko ibang pastor dito para ma-witness itong event na ito. Sana kasama ko sila para malaman nila ang himala ng Lord na nangyayari sa iba't iba. Specific pagtayo mo, sasabihin sa iyo na hindi ngayon lang kayo nagkita ng tao. Ano yon? Yun ay kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Lumibot ka sa lahat ng mega churches dito. Magpunta ka sa kasuluk-sulukan at yung tell me yung preacher na yun na pag nagtayo ka, sasabihin sa'yo yung karamdaman mo. Kapangyarihan ng Espiritu Santo yun sapagat the eyes of the Lord runs to and fro. Kaya yun ang sabi ni Paul, revelation from our Lord Jesus Christ. Pag nagbasa ka ng banal na kasulatan,
Noong panahon wala pa ganito na Old and New Testament, yun ay revelation na. Pag nagbasa ka ngayon, nagre-reveal sa iyo ang ating Panginoon Kristo sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. At ako'y lubhang natakot. Hindi naman natakot sa mumo, sapagkat na-witness ko na naman ito. Nahimala ng ating Panginoon na pinipinpoint. Sipin mo, 13, nakapila yan. Ang karamdaman mo, kapatid, ganito, ikaw, dito sa tiyan, ikaw. Ngayon lang nakita, paano yun? 2 Kings, chapter 6. Babasahin mo yun, yung hari ng Syria ay kinigerang Israel. Yung hari naman, si Prophet Elisha naman sinasabihan sa 2 Kings, chapter 6. Yung account noon, kung anong gagawin na kalaban nilang Syriano, sabi, mayroon bang traitor sa mga opisyalis ko? Dito sa mga Aramean o Syrian? At nalalaman ang bawat kilos ko, mayroon propeta Israel, si Elisha, na anumang sabihin mo sa iyong bedroom, ay alam na. Ano yan? Kapangyarihan ng nagpapatunay, mga kapatid, na ang salita ng Lord ay hindi katag-tao. Bakit tayo ay 2 kilometro lang ang paglakad natin sa ating Panginoon Kristo o paglilingkod? Si Pablo, 100 kilometers na. Kung ikukumpara sa atin, dahil si Pablo, mayroon silang deep relationship sa ating Panginoon. Ito ay mararamdaman lang natin, immovable, always excelling in the way of the Lord, pag mayroon tayong deep relationship sa ating Panginoon Kristo. Hindi po ito monopolized ng pastor. Kahit kayo, mag-isa, manalangin kayo, at lalapitan kayo ng ating Panginoon Kristo sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Kahapon ako'y nakikinig ng preaching ni D.A. Carson. Siya po ay profesor ng McGill University sa Canada at siya rin ay isang doctor of New Testament o Theology. At nabanggit niya ang isang pastor na kakilala niya. Sabi niya, may anak na nag-aaral sa England. Yung anak mo, sabi, ay magiging Prime Minister dahil sobrang talino. Pero at the age of 21, nagkaroon po ng brain cancer. Namatay. Yung anak ni a certain Mr. Anderson. Isang likod din ng Lord. Sumunod yung kanyang bunso, namatay din. Sumunod yung kanyang asawa, namatay din. Nang pumunta na siya sa bahay, si D.A. Carson kay Mr. Anderson, at titingnan, nagmumukbuk ba siya? Malungkot ba siya? Nagulat na lang siya. Sabi niya, yung English, there is no whining. There is no yung parang pagsisisi, pagdadabog na ganito ang nangyari sa kanyang buhay. Why? Stand up, keep it up siya palagi. Kahapon lang. Sino mo yan? Tatlong mahal sa buhay. Yung purihin ng Lord. 2 weeks ago, tumating si Tata Uwan. Kilala niyo si Tata Uwan? Bagyong Uwan. Anong sabi? Signal number 5.
Doon kami sa Canada, nakamonitor kami. Naku, kawawa ang Pilipinas. Tumawag si Pastor Tony, nasa Marriott Hotel kami in front ng Niagara Falls. Brother Honorio, sabi ni Pastor Tony, andito si Jess, nag-alala sa, ikaw ang designer dyan sa San Rafael East. Yung building katatapos lang yan. Eh baka dumaan ang si Juan, eh mag-collapse yung building sa San Nicolas. Sabi ni Engineer Honorio, paano ito magkukulapse? May cross harapan. Napapakinggan ko sila, nag-uusap sila nito ni may cross harapan. Pwede mag-collapse kahit may cross harapan ng hotel. Pero dahil merong Sierra Madre Mountain at Cordillera na tunaw ang signal number 5 na bagyo. Sino may likha ng Sierra Madre Mountain? Ng Cordillera? Ang Panginoon. Matibay na buog, matibay na bundok. Kasama ko si Pastor George sa Bukidnon noon. Bakit hindi binabagyo ang Bukidnon? Mayroong mountain ranges doon, di ba? Sabi ng mga nagtatanim doon, ang ating matibay na buog para tayo makatayo at magpatuloy pa tayo ng anniversaries kung hindi darating ang Panginoon bukas o mamaya. Ang ating matibay na buog ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Tandaan niyo po yan. Kristo napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. On the third day, He rose again. And umakyat sa langit, iniwan ang banal na Espiritu. Nararamdaman niyo ba ang banal na Espiritu ngayon sa inyong mga puso? Ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Keep it up! Dahil meron tayong buog, hindi lang Sierra Madre Mountain, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat po kami, Lord. Magtumayo po ang bawat isa, inaangkin namin ang pagpapatuloy ng Iglesia. Christ is coming. Ang bawat isa ay magtatapat sa paglilingkod po sa iyo at patuloy na makikita hanggang sa susunod na anniversary, 49 anniversary. Makapagpapatuloy ang bawat isa. Purihin ka, Lord. Ikaw po ang aming dakilang muog, our chief cornerstone na matibay na hahawak sa bawat isa sa amin. Sa pangalan mo po na aming Panginoon Kristo. Amen.